What's up mga magandang people? Tatalakayan naman natin ngayon yung katulad sa binanggit ko na competition of trusses. Itong competition of trusses, i-detalye natin yung vertical support and diagonal support para makuha natin ang insaktong layout ng trusses. Katulad sa may nag-request na paano daw i-layout yung trusses. Ngayon, yun ang tatalakay natin. Kaya ang tatalakay natin ngayon, lagyan ko na lang itong, sabihin ko na lang na competition of trusses. Ayan, ganyan lang sabihin natin. Ayan, kita-kita. Pero bago natin talakayin, ibanggitin ko na lang para sa mga katrasis to, katrasis, naka-grills, competition yan. Para naman sa atin ito. Para sa mga baguhan, pa-subscribe na lang, pa-share, pa-like. Pindutin na rin yung button bell para pag mayroon tayong bagong vlog, updated tayo. Pero itong competition ito, hindi lang ito trusses. Ginagamit din ito sa piping. Yung formula na yun, kasama na rin yun sa piping. Ngayon, umpisa na natin. So, medyo mahabang talaga ito kasi i-detalye natin ang bawat isa eh. Ngayon, ito muna ang naisulat ko. Actual ito, actual. Tingnan nyo mga kabakal, mga katrasis. Kung sukatin nyo ito, 600 hanggang dito, may ginuhit nga ko eh. Tanggalin na natin ito. Actual na siya 600 mm. Kung bagas kunwari 600 mm. Kung alam nyo, 600 mm, kung i-layout nyo yan sa actual na 1:100, ang 1:100 kasi, ang 1 cm, equivalent yan ng 1 meter. Kaya 1:100 siya, yun ang equivalent niya. Sa 1 cm, 1 meter. Kaya ang nilayout natin ngayon, actual, 60 mm, 600 mm. 60 cm, 600 mm. Kung i-layout natin yan sa building, 60 meters. Ito laking building yan. Pang warehouse, bodega yan. Para pagkasukat natin, makita natin sa ang mga vertical support, sukatin pa rin natin. Bago natin i-detalye, sukatin natin. Isulat, sukat. Ayan, ganito. Ang haba nitong trusses nga actual ginawa ko, ito ay 600 mm. Ito ay tinatawag na member. Pwede yung tawaging member, pwede yung tawaging bottom cord. Ito. Pero member talaga ang tawag yan. Ito ang center post. Ang center post natin ay 250. mm yan. Yan, sukatin natin itong center post natin, 250 talaga yan, actual. Yan o, 250. May error man siya ng kaunti. Kasi, ang kaya kong sinasabi lang na parang sinukat ko, para pagsukat natin mamaya, tama niya siya. Yan, 250. Ngayon, ito ang hindi ko nalibilan.
Hindi ko nalibilan ito kasi ginuhit ko lang. Pero ito nakalibil. Di guhitan natin yung distance nito. Uy, di labot eh. Yan, guhitin, silipin na lang natin. Kaya. Ito. Kumbaga hindi na siya magkalayo. Yan. Tutukan lang natin ang konti. Tumama. Pwede na rin. Yung vertical support center post, ito yung member. Itong member, yan ang center post. Sa trusses naman, ang tawag nito rafter. Ilagay natin ito, rafter. Rafter. Ito member. Member. Ito naman ang center post. Center post. Yan. Ngayon, sa nakasubaybay sa aking vlog, yun ang formulang gamitin natin. Pero hindi ko na siya pwedeng sabihin ko na lang kung anong formula, pero hindi ko na isulat. Computin natin ngayon yung rafter. Kasi mayroon na tayong center post eh, mayroon tayong member. Yung rafter ang computin natin. O, ganito yun mga katubo. Ang ating rafter 250. Kita na siguro. Sip plus 600 nga member. 650. Para 0-0 yata ang ating layout ha. Ulitin natin, baka nagkamali lang. 250 SIP plus 600. 650 nga. Yung ating palang rafter, ito nalagay 650. 650. Hindi ko alam na 0-0 tayo. Ibig sabihin nito, ilagay ko na nito. Sulat ko na lang ganyan. Yung itong taas hanggang dito 650. Yung rafter. Ngayon, ang gawin natin dito mga katubo, kasi 600, lagyan na natin tig 100 mm na vertical support. Isukatin natin 100 mm. Ito, meron tayong 100 mm dito. Okay, tama. I-layout natin itong tig 100. Lagyan natin ng little bar para
Hindi siya ganun lumayo. Isa, ilan itong pumasok? 6 na tabi. Dalawa. Dito ako sa ilalim para makita ko ng gusto. Tatlo. Ito lang mga katubo. Kung baga sa actual ito, sinabi ko lang na kung anong laki ng bahay, yun ang ilayout. Pero itong formula, ito na talaga. Ito na, ang tawag nito mga katubo, dito tinilagay. Ito tas pangalawa. Ito tas pangalawa, ganyan. Dito na lang. Siguro natin kasulat ito eh. Ang tawag na yan, vertical support. Yan, tama ba yan? Vertical, walang ili. Yan. Lahat yan, vertical support yan. Ito lang ang center post, pero ito 1, 2, 3, 4, 5. Vertical support ang tawag. Ngayon, ang sabi ko nga, i-compute natin kung anong haba nitong vertical support natin bawat isa. 1, 2, 3, 4, 5. Paano natin makompute itong vertical support? Ang totoo mga kabakal, mga katrasis, hindi natin makompute yan kung wala tayong degrees. Hindi maglagay tayong degrees dito. Yan ang degrees. 2 degrees. Dito natin sulat sa ibabaw. Sa lagyan natin araw. Yan degrees. May sulat natin yan. Pintahin mo natin anong degrees. Yan mga katubo. Wala pa tayong degrees eh. Pintahin pa natin. Ang pagkwinta niyan mga katubo, kaya kung nakasubaybay kayo sa aking vlog, andun lahat formula at saka paano pindutin itong calculator, nandun na nakalagay. Di ngayon, ganito ang pagpinta. Ang center post 250. 250 divide 600 na member equals sip tangent. Ilang degrees? 22.6 degrees. Oh, wag na natin, ay sulat pa natin lahat yan kasi parang 0-0 talaga. 22.6, you know. Paagano natin, hindi magkasya. 22.6 1 9 8 6 4 9 5 22. Tingnan natin kung makita ba sa camera. Makita na. Gusto malinaw lang mata. Lalo malinaw ako, medyo malabo mata. Ngayon, yung degrees na yan, ang traces, pag meron ng degrees, lahat yan, hindi na magbago ang degrees yan. Kasi yung degrees niya, itong pag-angat niyang ganyan, 22 degrees yan. Ito ang degrees niya, kaya ito dito rin nilagay. Degrees. Ayan.
Hindi na magbago yan, yung pag-angat niya. Ang kagandahan, kung marunong tayo kumpute sa degrees, ang degrees, pag may degrees ka, kaya niyang kumputin niyang ganyan. Kasi pag may degrees tayo, kung anong haba na yan. Ngayon, mamaya maglagay pa tayo ng vertical support. Mamaya, pagkatapos natin detalye dito, saka na tayo maglagay ng diagonal support pala. Ano natin pintahin? Diba sabi ko sa inyo, ang distance dito, 100. Okay. 100 mm. Kasi 6 siya eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 600. 100 mm. Isulat natin lahat ito. Isulat na lang natin kay para hindi na malito. 100. 100. 100. Huwag na dito kasi yan. Itong distansya dito, ito ang 100. Yan. Yung dito, yung distansya na yan, wala pa tayo. I-detalye pa natin. Ngayon, parang malinaw sa mga viewers natin, subscriber, subukan natin kumputin itong 600, gamitin natin ang degrees na ginamit kanina. So, kasing degrees natin kanina, nandyan mga katubo, yung degrees yan, 22.619.86495. Yan, naka-memory natin siya. O yan, nawala na ang degrees, mga kabakal, mga katrasis. Pag pindutin ko ulit itong MR, nandiyan ulit. Hindi na tayo mahirapan. Ito na kumpitin natin. 600 times degrees natin 22.6 degrees tangent equals anong nakasulat mga katubo? 250. Ito ngayon katubo, yan ang 250. Ito ang ating center post. So bakit na nagsabi na 0 ang ating degrees? Kasi tingnan mo katubo, kung hindi natin isulat yung 0, ilagay natin 22.6. Subukan natin kung ilabas ba yung 250. Ano? Ulitin natin. Yung 22.6 na, hindi natin isulat lahat. 600 times 22.6 tangent equals ano nakasulat? 249.7. 249, hindi siya 00 to 50. 49, pero 50 talaga yan. I-round up mo na yan, 50 yan. Round up pa. Pero kung gamitin natin yung 00 niyang degree, tingnan mo. 600 times 00 nga degrees sa kasama ang kanyang mga abubot tangent equals 250. O, di ibig sabihin 00. Kaya, pag mag-compute ang degrees mga kabakal, katrasis, isulat mo yung degrees bago, pag-compute mo sa degrees, isulat lahat yun. Kasi, pagka hindi mo isulat, hindi siya mo 00. Ayan, 00. Dito na tayo ngayon mga kabakal. Tubo ko yun. Ito kasi sinasabi ko, pag matakpan itong solar na mamatay, pag mamatay, ulitin na naman natin pag-compute ang degrees para magkaroon tayo ng memories. Ito tayo. 100. Yan, 100. Ganun pa rin ang degrees gamitin natin. You know? 100 times degrees tangent equals anong answer mga katubo?
41.666. Daming 6. 10 digit kasi yan. Saan niya napunta ang 41.6? Bakit yun ang sagot niya? Di ganito ang gawin natin. 41.6. Sukat tayo dito, 41.6. So, umpisa tayo sa G's. Umpisa tayo sa G's. Forty-one 41.6 G's. 41. Ito daw 41.6. Marami na eh. Isang 10 digit. Ano lang. Bakit ganyan ang ibig sabihin mga kabakal? Ibig sabihin mga kabakal, kung guhitan mo yung ganyan, ang haba nito, yung 250, minusan mo sa 41.6, yun ang haba nito. So, hindi na natin kwentahin yung abubot kasi yung ating calculator, tingnan mo na namatay na naman, pero ito yan. Ibig sabihin mga kabakal, 250 minus 41.6 equals 208.4. So, ang 250 minus 41.6 equals 208.4. Ito ngayon yan. 208.4. Mula dito hanggang dito sa ibabaw. 208.4. Malinaw. Mayroon nga nagsabi niya, kaya nag-bus sa akin. Kasi pinost ko ito sa Facebook eh. Post ko sa Facebook. Makita lang ang drawing. Siguro may nakakita sa Facebook na ganito. Pinost ko lang yan. Nilagyan ko ng mga detalye. Ang sabi sa akin, bobo, tanga. Nakakita lang ng drawing, post agad eh. Eh doon ako na-challenge nga. Dami kong i-post. Sinabihan ko mga bobo, mga basir ba. Isabi lang, iabot tayo dyan. Ipaliwanag ko yan. Bakit ko? Detalye. At pagkatapos ko detalye, sabihin ko kung anong purpose. Kung anong purpose kaya bakit marunong tayo dyan. Di madali na mga katubo. Ito na lang gamitin. Ito na lang gamitin natin. Itong 41.6 i-memory natin. O yan o. Kasi itong 250 minusan ng ganun 41.6, itong lumabas. Ang itong 208.4 minusan ng 41.6, ito na ngayon. O di, sabihin natin 208.4 minus 41.6 equals 166.8. Isulat natin 166.8. 166.8 minus 41.6 equals 125.2. 125.2. 125.2 minus 41.6 equals answer 83.6. 83.
83.6 minus 41.6 equals 42. 42. Bakit mga katubo? Ang sabi ko dito, 41.666. Ilang 6 yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Yan ang degrees, pero hindi natin ginamit kasi lalo pag may problema ating calculator. Kaya, di natin siya binuo. Ni-round up natin. 41.6 lang kwenta natin. Kaya ang answer. Ngayon, bakit sabi ko na ganyan? Kasi pagdating natin dito, 42. Dapat, kasi ang distansya nito, 100. So, dapat ang distansya nito, 41.2 din. Kasi, parang ito, ang last nito, ito, 141.6. Pagdating dito, 142. Ilan ang diferensya? 41.6. Ibig sabihin, wala pang 1 mm ang diferensya. Kaya kung i-round up mo yan ng 41.6, 41.6, tanggalin mo ito. Tanggalin mo itong mga abubot-abubot. Yung 41.6, i-round up mo na yan, 41.6. Hindi mo na maguhit sa lapis yung 0.6. Kasi ang 1 mm, hatiin mo pa. Eh, kung malinaw ang mata, pwede mo hatiin yan. Eh, ako, sa pagsalamin, basta yung hatiin mo 1 mm, hatiin mo 1 mm, hindi mo na maguhit yan. Lalo, lapis mo nga medyo malaki ang uso. Ang ibig sabihin na yan, 42 talaga ito. I-round up na natin sa 2. 42. Ayan. Kaya ko masabi, bakit? 0-0 siya ngayon. Kasi ang laki nito, 100, 42. 142. O di 0-0. Kasi 41.6 malay ba natin? Ginawa natin 41.6. Pagdating natin dito, naging 42. So, i-round up na lang natin ito. Kasi kung kinuwenta natin itong ang abubot nitong marami, hindi ito 42. 41.6 pa rin ito. Kung yan ang ginamit natin, ay kaso lang 41.6 lang, hindi natin sinama yung mga maliliit. Kung sinama yun, lumiit din ito. Pumarihan na siya. Di, 0-0. Yan sabi, anong masabi ng mga baser? Nakakita lang ng drawing, pinus agad, bubo, tanga pa. Okay na yan mga katubo. Paano itong meron na tayong vertical support? Paano itong diagonal support? Isulat ko na natin itong diagonal support. Bubo daw eh. Sabi ko sa akin, punta ka dito, turuan kita ng trusses. Kung marunong kang gumawa ng trusses dito sa pag-layout, eh, huwag mo na akong turuan kasi marunong ako eh. Pareho tayo, marunong ka. Pero kung hindi mo maidetalye ito, huwag ka na magsabi nga. Huwag mo na akong pagsabihan. Kasi hindi naman ito pag-ano. Kasi na-layout ko eh. Yan, ito. Na-layout ko nga kanina na ano. Baga marunong kayo mga kabakal. Hindi pareho tayo. Hindi tayo matakot ng kontrata. Bakit? Alam natin kumpitin yung materialis eh. Yan. Kung tingnan mo mga katrasis, kung ito i-dritso ko dito, ganito din ang laki na yan.
Kasi tapos tayo eh. Dito ko yan, isang gis pa dito, dito dito, pareho yan. Ngayon, ang trasis kasi, may trasis kasi na ganyan itsura. Buulan dito, may trasis na kaganyan eh. Maglagay ka pa ng gis dito. 100 mm, bago ganyan. Kasi maglagay ka ng fascia board. Itong gis kasi, ano ito, di 4 na C4 lens. Ngayon, ang gawin mo dyan, pag maglagay ka ng fascia board, C4 lens din, kaso lang ang lagay mo dito, maglagay ka ng ano, 2x6. Ganito ang C4 lens ngayon, 2x6. Mulampas ngayon siya dito sa dulo nito ng 2 inches. Yung purlina mo na 2x3 o kaya 2x4, papatong yan, dublihin mo kasi itong 2x6 at saka ano eh, 2x6 at 2x3 di 9. Insakto yan, pag ikabit mo yung Spanish gutter, may nosing ka pa dito, makikita pa yung fascia board ng 2 inches. Yan, kung 2x4 gamitin mo dito, 3 inches makikita mo dito. 24 ngayon ang gutter nga ilagay mo. Yan. Pero itong i-drawing natin, parang hindi lang natin nilagyan ng gis itaas. Palagyan natin dito ang bahay. Buladas natin 1 meter. Dito ang bahay, palagyan ito sa 1 meter. 100. Dito ang bahay. Sa kabila, yun, laki ng bahay. Ganyan. Kaya sinabi yan kasi wala pang bulada. May traces din na ganyan lang itsura. Pag ganyan dito. Ang ito ng buladas niya. Yan ang buladas. Singgi lang siya ang gilbar na kaganyan. Hindi na siya, dito na nga ang traces. Ganyan. May traces din ganyan. Ito, ang gilbar na lang yan. Gumawa na rin kung ganyan. Para tipid sa lalo pag bababa ang pakyaw mo, tipirin mo. Kasi alam mo maglagay ka ng maglatrasis, ang pakyaw naman bababa lang. Lugi ka. Pero paano malugi, di nakumpit na ngayon. Ito naman ang kumpitin natin. Para may paliwanag ko pa. Yung kaya ko. Ang daliling kumpitin ito, mga katubo. Alam mo bakit? Para lang yan sinasabi ko na ganyan. Sit. Sa mga ka-piping, sit. Run, travel. Mayroon na tayong seat 100. Yung run natin, ito ang run 208.4 208.4. Kaya para sa nakasubaybay ng aking giglag tungkol sa competition, sa formula ng direct formula, at sinabi ko pa kahapon na binigyan ko pa ng kopya ng calculator, i-download yung calculator nga kasi para pag mag-compute ako, sundan ninyo yung compute ko kasi binagalan ko na nga ito para makuha sa lahat kasi yun ang purpose natin dito. Lahat tayo maging marunong. Ito, yung set, ganito na lang gawin natin. Ito, ang set niya 100 set plus 208.4 equals 231.1 231.1. Okay, ganyan. 231.1. Huwag natin isulat ang abubot kasi pag 231, kahit 230 na nga lang, yung 1 mm, hindi mo nagputulin yan kasi putulin mo na yan eh. Wala na yan, hindi na epekto yan. Yung sunod, ito naman yan, 100.166. Pindutin ulit natin. 100 sip plus 166
0.8 equals 194. 194. May point pa yan eh. May point. Huwag natin sulit na point. Sige, yan. Basta ang point mo lang yun. Yan. Kalimutan ko na isarado ko yung ano eh. Calculator. Ito naman tayo sunod. 100 sip plus 125 .2 160 .2 160.2. Ito ulitin natin, may point yan eh. Hindi ko nasulat. $100 sip plus 166.8 equals 194.4. Masulat eh. Dapat masulat talaga. Makapag-compute nyo, may calculator na kayo binigay ko eh. Uy, kulang ah. Mali na naman. Hindi, parang sakto talaga. Dito tayo. 100 sip plus 83.6 equals 130.3. 130.3. Ito. Sunod. 142. 100 sip plus 42 equals 108.4. 108.4. Kompleto na ngayon ang ating, ang tawag naman ito mga, ito vertical support. Ang tawag naman ito diagonal support. Ito natin ilagay. Diagonal support. Diagonal support. Parang sama pakinggan eh. Diagonal ang support. Kompleto na sa detalye eh. Ngayon, sabihin natin, parang kulang pa. Kulang pa talaga yan. Kasi, pag mag-real ka ng traces, gamit ka ng eskwela kasi dapat tansian mo ito. Tansian mo para paglagay mo dito, eskwela ka ng eskwela. Hindi ka na mag-eskwela. Tansian mo lang ito kasi bumulok ito, babalok ito taas. I-tally natin yung distance dito. Dito. Yan. Kasi mahaba yan eh. Kung 100 yan, mahigit sa 100 yan. Kasi mahaba siya eh. Yan. I-compute natin. Sabihin na hanggang yan lang ang kaya eh. Kaya talaga. Kaya sabi ko i-vlog ko, hindi tayo mahiya sa vlog ko kasi kung may engineer naman makakita ng vlog nito, i-review nila sa computer kasi ang engineer nga mga bago ngayon mahirapan gumamit sa calculator daling formula, parang hindi na naituro sa kanila. Sa computer kaya mabilis yan kasi subok na ko dyan eh. Foreman ako sa DDT, yung mga engineer doon. Ako sa DDT nga yung tawag nga temporary facility. Yung mga opisina, mga CR, canteen yan, temporary facility yan. Mga trusses yan. Ako na nag-layout, hindi na surveyor, hindi na engineer. Hindi na nag-antay ng ano. Sa DDT, hindi ka pwede mag-layout kung hindi approve ang project manager. Yung nalaman ng project manager na marunong ako dyan, sabi na, sige, i-layout mo na yan. Kasi may kontraktor. Sabihin ko na, ang kontraktor sa DDT, sa Manila Bay Resorts, na ngayon, Okada ngayon,
ang contractor sa ating pasil, kasi hindi man kami kontrata trasis, may contractor siya ng trasis, si Dadap. Yung kung anong meaning ng Dadap. Kahit si Dadap, makita niyan. Alam ni Dadap, mag-drawing ako. Pag mag-drawing ko yan, kalahating oras lang yan. I-drawing ko. Pag bigay kong Dadap, gawa ka ng trasis na ganito kalaki. Kontratahin niya doon sa opisina, hindi ko alam. At minsan, abutan ako ng 500. Ayun, natanggap ko, pero isang bisis lang. Pero daming project na pinasa ko, wala naman. Ito yan, kahit pakita pa ni project manager, si PM Caburnay, Rodrigo Caburnay. Ay, di tayo mahiya dyan, talagang ginagawa ko yan. Computer natin ito. Ngayon mga katubo, ibalik natin yung degrees. 250 divide 600 equals shift tangent. Yun, andyan ang ating 22.1 degrees. Ito. 22.6. Yun. Kasi pag hindi natin gamitin yung kumplito, hindi rin natin may detalye yung distance dito. Bawat isa. Kaya, i-memory natin yan. Ayan, umpisa na natin. 100. Para makwenta natin ito gamitin natin yung 100. 100 divide 21.6 degrees, etc. May abubot pa. Cosine equals 108.3. Dito natin ilagay. Ang distance mula dito hanggang dito, 108, 108.3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Ibig sabihin, 7 trees ito. 7, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa pa. 108.3. Yan ang distance. So, 0, 0. Kaya kung hindi sinaman ng point dyan, kasi pintahin natin yan. Buo. Ay, dito ganun din. Kaya pareho lang distansya na yan eh. 108.3. Di na natin isulat. Basta yun na yan. 108.3. 108.3. 108.3. Ganito din dito. Hindi natin sulat eh. Ano na? Puno na. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na 108.3. Dito natin, itong 0, 0, kaya sabi ko nga, huwag nating alisin yung point, yung abubot. Kaya pag alisin natin yan, hindi tayo 0, 0. Pero yung isa dito, isa lang kinumpleto ko. Pero ito, hindi na kasi, sa daming sulat, mabusan pa tayo ng tinta. So kung naman, kasi nag-vlog ko, ubus tinta, buti lang, bumili na ako bago, 2. Di 123 times natin sa 6 times 6 equals 650. Bakit? Divide equals 27, you know. 108.3. Kunin mo natin 100 divide degrees niya sa taas. Cosine equals 108.3 kasamang abubot times 6 times 6 equals 250. Oh, di ba? Kaya ang sabi ko sa inyo mga katubo, 600 kanina kinumpute natin. 250 i-compute natin sa 600, 250 ang haba nito. Kaya sabi ko, bakit 0, 0? 250 mm. Oh. Masabi mo ba nga kalukuhan naman tao, nagsulat-sulat lang hindi tama. Ano hindi tama? Sabi ko nga, isulat natin 100.333. Kasi para mo 0, 0 siya. Kasi kung sabihin lang natin na 108.3 times 6 equals 600. Uy, nawala na. Yan, naturo ko yung 108
0.3 times 6 equals 649.8. Hindi sa 00, no? Kasi hindi natin sinama yung mga abubot-abubot na 7 pirasong tres. Anim na tres, hindi natin sinama. I-times mo sa 0.8. Hindi siya 00 sa 649.8. 2 mm ang diferensya ay 0.643. Wala pa. Pero kung isama natin 100 divide degrees. Uy, nawala ng degrees. 250 divide 600 equals septangent. Itong degrees natin, nawala. Sabi ko, matakpan yung solar. Mamatay din siya. Ito, itunbok natin, you know. 100 divide degrees cosine equals 108.3. Ayun, yan ang 00. Times 6 equals 650. Oh. May nabawas ba? 650 talaga. Oh. Ngayon, yung nagsabi nga bubo naman, tanga naman yan, nakikita lang ng drawing, post agad sa Facebook. Parang ignorante sa Facebook. Sinabi sa akin, ako gusto lang akong ma-share yung aking kalaman, kaya nga ang kalaman, hindi ito, 0 talaga yan. Kaya nga, tinan mo, paano ko gidetalye? I-check. Yung mga engineer dyan nga medyo nanonood, tingnan nyo sa computer, kung may point bang nawala dyan. Kung 130.3, yung sobra dito, kasi laging 10 digit yan eh. Yun lang nawala. Pero sa engineer, hindi na isulat itong 0.3. 130 lang yan. 125, 160, 166. Wala na yung 0. Kung dito, 168, 166.8, 167 na ilagay na dito. I-round up na nila. Itong 194.4, 194 lang yan. Huwag na yung 4. Basta itong point na malaki na, malapit na sa isa, maging 7 ito. Pero ito, tanggalin na nila ng 2. So, ngayon, so maliwanag na sa atin kung paano ko gi-layout yung ganyan. Bakit? Anong purpose niyan? Siyempre, kontrata tayo eh. Ang isang bahay, pagkaiting bahay, ganyan. Ang tawag niyan mga katubo, streamline. Walang bahay na ganyan. Ganyan. Ganyan na bahay. Kung sa drawing, naging drafts pa din ako dati. Yung bahay. Kung yung isang process na yan, na ganyan, kung isang process na yan, yan, isang process yan. Ilang process bang nagamit sa bahay? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Gagawa ka ng 10 piraso na ganyan kasi kung ibuo mo ito, mahirap iakyat. Lalo pag malaki ng bahay, kalahati mo na. Pero kung kaya naman iakyat itong kabuuan, di partneran mo na ng isa doon, gagawa ka ng 5 pirasong buo. Yari na, ganyan o. 5 piraso. Gawin mo sa baba. Pag akyat, 0-0 na. Paano mo magawa? Ang tawag nito kasi mga katubo, itong vertical support na may completus detalye, yun ay cutting list. Ang ibig sabihin na yan. Putol ka ng 600, putol ka ng 650, putol ka ng 250. Ilagay mo muna itong dulo. Ilagay mo muna. I-spot mo yan. Sukatin mo ito tag 100, 100. Putulin mo ito lahat. Putulin mo. Pero pag putol mo, hiwi-walay mo kay para hindi magka, kung pareho itong haba, parang haba. Pag isang lagay mo dyan, wala ka na sukat-sukat, ilagay mo na lang lahat. Pag putol mo dito, lagay mo 160.0, lagay mo 160, i-file mo isang file. Yan, i-file mo isang file, isang file. Pag sabi, kuha ka ng 200, pa-reduce pa baba. Yan. Tapos na, spot. Tapos tanggal, full weld, may welder full weld, mayroong spotter, Kaya ang process niyan, kung ganyan kalaki, kung ako ang gagawa mga katubo ko, sabihin naman sinungaling.
Ang gamit ko cut-off, subok ko na yan, nadami akong traces na nagawa. Pagputulin niya sa cut-off, kung ilang marami to kasi, kung ito lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Oh. Pag 10 ito, kung halimbawa, pag ito, 1, 2, 3, 4, 5. Ay kung 10 ay di kabilaan yan, di isalang mo lang sa angle bar, cut-off, kaya putulin. Isang tabas lang ito. Kasi maging 10 ito eh. Isang tabas mo lang, buo na oh. Pag buuin mo yan, itong traces ito, pag buo lang, tapos ko ito sa 2 araw, full weld na yan. Kung may taga full weld. Pag sampa na yan, isang araw, iangat, tapos na. Subok na ko, ang sa akin, yung 4 agwas, kasamang bubong, 8 to 10 days lang yan. Kasi yung 4 agwas, i-vlog ko rito kasi mahaba ng ating vlog. Yan ang pag-compute. Kung nangontrata ka, kumpitin mo muna. Minsan mayroon talagang nagpagawa na mababa talaga magbigay. Kaya alam mo naman, mahirap naman tayo. Tawaran ka ng tawaran. Kwintahin mo na itong ilang piraso yung mabili. Kasi pag bumili ka, mayroon kang detalye. Bili ka halimbawa, 10 gano'n, di kwintahin mo ito. Di 10 650, di kwintahin mo hanggang ilang lumabas. So, alam mo na kung, kasi sa traces, pag itong Raptor sa camember, kung di 2 and 1 half yan, 2 and 1 half, ang vertical support, diagonal support, didos talaga yan. Automatic yung vertical support, didos. Mga 2 inches yan, 2 inches. Pag didos itong gamitin mo dito, 1 in 1 half ito. Hindi man pwedeng laki yan. Standard yan, ganyan. Di alam mo na kung ilang didos bilhin mo, ilang dos media, compute mo. Pag kayo, wala kasi pag sumubra kasi dito yan, pag marunong ka mo compute, halimbawa, ang compute ni mo, 100 pieces, 120.4 pieces na angle bar. Pag kuwinta mo lahat. Itong D2, palagay natin 120 pieces. Pero marami yan. Pero ipalagay lang natin. Huwag kang bumili na 100 lang, 120 lang. Kapos ka. Kasi yung puro kulang-kulang kalahati. Kaya ang bilhin mo sa 120.4, ang bilhin mo, 121. Pag buuin mo yan, musubra ka lang ng lampas sa kalahati. Hindi ka sumusobrang buo. Wala kang sobrang buo dito pag marunong ka dyan. Diba? Oh. Ngayon, subaybay nyo ito vlog. Yung competition na ginamit ko, reviewin nyo yung aking vlog. Mayroon akong nilagay competition sa calculator. Ayun. Ang tunay na pag-compute mga katrasis, kabakal, mga grills, i-discuss pa rin natin yan. Kung paano pag-layout sa grills niya equals, insakto ang pagkadibay, di ba yung maggawa ng grills? Ito, malaki-laki, minsan maliit. Pagdating dito, super laki. Kasi, mag-layout kasi yung grills, pag ganyan ang bintana, gawa silang grills. Sukatan nila ng ganyan, pagdating ito maliit, balik dito sila umpisa sukat. Pagdating dito sa sukat, gitnaan nila ngayon ito, gitnaan. Mali pa rin yan. Pagdating dito, mo error ka pa rin yan, nasa mga 1 mm. Eh, yung grills 1 mm, malaki yan. Paano ko ipaliwanag yan? Paano natin i-layout na walang 0-0? Walang kasiwang-siwang. Yun ang may i-vlog natin sa susunod. Abangan ninyo mga kakagrills, mga katrasis. Yan. Mahaba na ating vlog. Kaya, malinaw na malinaw. Competition of trusses. Mamakyaw ka, wala ka na lugi. Kaya, para sa nakapanood, i-review nyo aking vlog. Nagbigay ako ng calculator, kung anong laking calculator. Panoorin ninyo. Gamitin ninyo pag-compute ko, sundan nyo ako. I-download nyo na sa cellphone yung calculator. Kung paano ko kinuha yan. Nag-vlog din ako ng formula. Yun ang gamitin yung calculator na sinasabi ko. Nag-vlog ako. Gamitin nyo yan. Para pag mag-vlog ako, pag sabi ko, kasi di ba mahina sabi ko, 100 divide degrees cosine equals. Di alam niyo 100, sinabi ko ba dito? Ito 100.
Pag i-divide ko sa degrees, 100. Divide degrees, cosine equals itong haba nito. Kaya masundan nyo yan. Kung hindi ko na i-vlog yun, natapos ko na i-vlog yun eh. Matawag ka. I-review lang yun para sa mga baguhan, i-review nyo, mga kabakal. Sana mapag-aralan. Kasi ito, engineer lang ang kumukompute dyan. Pero yung engineer na calculator ang gamit, ewan ko kung mayroon marunong. Marami na akong kilalang engineer. Hindi nila kaya kumpitin itong ganito. Yung mga matandang engineer kaya, pero yung engineer na bago, ang sagaling ng computer, kaya-kaya, hindi tali nila. Computer. Kaya nga ito yung calculator natin, hindi parang wala na sa merkado. Mayroong ginagawa, pero may search mo na lang eh. May download mo na lang. Hindi na sila parang walang display ano. So, meron pa rin hanapin mo itong klase ng calculator yung ginagamit pag compute dyan. Okay. Okay. Ayos to.